Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. We are now in the 5th day in the octave of Christmas. Mga kapatid, tayo pong tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, sa regalo ng Diyos sa atin na nagpapahayag na siya ay tunay na pag-ibig. Ano po yung ating itutugon sa kanyang kabutihan sa napakalawak na pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat? Ang sagot po ng ating mga pagbasa ngayon, maging tapat tayo sa Diyos. Maging tapat tayo sa ating tinanggap. Ngunit ang katanungan po, paano tayo magiging tapat sa Diyos? Sa ating unang pagbasa ngayon, mula sa unang sulat ni San Juan, ang sagot po niya sa atin, ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Naipapahayag o naipapakita natin ang ating katapatan sa Diyos sa ating pagsunod sa kanyang mga commandments. At alam natin ng Diyos, kakilala natin ng Diyos, at mahal natin ng Diyos kapag marunong tayong sumunod o isinasabuhay natin ang kanyang mga kautusan. Ito po ang ipinapahayag ni San Juan sa ating unang pagbasa ngayon. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig po natin sina Maria, Jose ay dinala ang batang si Jesus sa templo para sundin ang kanilang Jewish law. Sinunod nila yung kanilang obligasyon bilang mga magulang. At dito po, sa templo, ay may isang matandang lalaking naghihintay sa Mesaya sa ating Panginoon na si Simeon, at ipinahayag sa kanya na hindi siya makakaranas ng kamatayan hanggat hindi niya nakikita ang Panginoon. Kaya nga po, punong-puno ng kagalakan si Simeon kahit sa tila napakatagal niyang paghihintay. Sa wakas, nakita niya ang Panginoon ng Mesaya at kanya pa itong nahawakan. Tinuturuan po tayo ni Simeon sa ating ebanghelyo ngayon na ang pagiging tapat ay ang pagkakaroon ng pagtitiyaga, na hindi po tayo nawawalan ng pag-asa, hindi tayo nagmamadali sa buhay. Tinuturuan tayo na pagsumikapan, pagtiyagaan yung mga bagay-bagay na gusto natin sa buhay. At naipapakita natin ang ating katapatan sa Diyos kay Jesus na tinanggap natin kung tayo ay marunong magtiyaga, pagtiisan, pagsumikapan ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Yung hindi tayo nagmamadali, hindi tayo nag-aapura, sapagkat kadalasan kapag tayo'y nag-aapura, nagmamadali, sumisemplang tayo, nagkakamali tayo. Kaya napakaganda itong disposisyon na tinuturo ni Simeon sa ating ebanghelyo ngayon. Ang katapatan sa Diyos ay pagtitiyaga sa mga bagay-bagay o kaya naman sa mga hinahangad nating magaganda o mabubuti sa ating buhay. Ipinapakita rin po sa ating ebanghelyo ngayon na ang pagiging tapat ay yung tayo'y mananatili na mayroong pananandigan, na kahit na tila salungat tayo sa mundo, o we become what Simeon told to the Blessed Mother, that Jesus will become a sign of contradiction to many nations and to many people. Pero kahit na ganun pa man, ipinapakit dito sa atin
na ang katapatan ay ang pananatili sa kung ano ang tama at mabuti kahit na tila salungat tayo sa pananaw ng ibang tao. Panghuli po, nais ko pong tignan natin ang ehemplo na ipinakita ng mag-asawang sina Maria at Jose sa kanilang katapatan sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Diyos, na kanila pong ginawa kung ano ang kanilang obligasyon, yung kung ano yung nararapat, kahit na alam naman nilang sila ang napili na mga tatayong magulang ng ating Panginoon. Pero hindi po umakyat sa kanilang ulo. Ginawa pa rin nila kung ano ang tama at mabuti. Ganito po ang katapatan ng mag-asawang Maria at Jose. Ang katapatan by witnessing, kung saan ipinapakita nila na ang pagiging tapat sa kanilang mismong gawa. Sa ating mga magulang, nawa ito rin yung ating way of parenting, na kung saan yung ating pagtuturo, yung ating paggabay sa kanila ay nakikita sa ating gawa, sa ating pagkilos. Na kung tuturuan natin sila tungkol sa ating Panginoon, nawa tayo yung maging unang makita nila, ang maging saksi sa kung ano man yung tinuturo natin sa kanila. Paano natin sila tuturuan na makipagkaisa sa ating pagdiriwang ng banal na misa o sa mga sakramento kung mga magulang nga ay hindi marunong man lamang magpunta sa simbahan upang tumanggap ng mga sakramento, o kaya naman kung paano po ang pagdarasal. Kaya po napakahalaga ng pinapakita nila Maria at Jose, ang katapatan na mayroong gawa. Mga kapatid, nawa tayo pong tumanggap ng regalo ng Diyos ay manatiling tapat sa Kanya. Muli, isang pinagpalang araw sa inyong lahat.